kabarkada, welcome sa another episode ng ating vlog. At finally, pwede na nating tawaging van life yung ating mga video ngayon. Dahil nakuha na nga natin si Big Bird sa Pandibulacan. At ito na gamit natin ngayon. Tapos ilang araw din nating ginamit si Big Bird. Bulacan loop tayo para matesting natin yung performance niya. After niyang mabuild, baka mamaya medyo bumigat siya. Tininan muna natin yung performance ni Big Bird sa uphill. Ayun, kaya naman sa preno, nagtingin tayo yung pinatingnan natin kay Berto, okay pa naman. Pero ang nakitang diferensya ni Berto kay Big Bird ay gulong. Ayun, palitin na yung gulong natin mga kabarkada. Pero syempre, tama-tama, magpapalit na din naman tayo. Pero ang gagawin na natin ay all-terrain na para medyo may kapit siya, may kamot siya kapag sa mga campsite. Dahil isa rin naman yun sa iniintindi natin or inaalala na baka mabalahaw tayo, lalo na kapag mag-isa lang tayo nagka-camping. Napaalaki ni Big Bird, hindi natin kayang itulak pa mag-isa. So, iyon ang mga naisip natin. Tapos habang nasa atin na nga si Big Bird, pag nasa loob tayo niya, nakita ko na rin yung mga difference at yung mga needs ko na ilagay pa kay Big Bird. Kagaya ng mosquito net at yung awning, wala pa tayong awning. Roof rack, wala pa rin tayo. Tapos syempre yung solar panel. Tapos sana dumating na yung battery na in-order natin pandagdag dito para meron tayong dagdag na power supply. Kasi medyo naliliitan ako dun sa 300 ampere, pero sabi nga nila malakas na daw yung makunat ngayon. Pero gusto ko talagang dagdagan pa ng isa na bali 600 ampere na yung battery natin. Tapos paghihiwalay ko nila yung 12 volts at yung 220. Ngayon papunta tayo ngayon sa campers para i-tour ko kayo sa ating bagong camper van. Pero bago muna yon, hayaan mo na magkwentuhan tayo konti. Kasi may mga bagay tayo pala na mahirap i-let go, lalo na napamahal na sa atin. Kagaya ni Beo, siyempre dahil gawa na nga itong ating bagong camper van, madalang na natin siyang gagamitin. Pero hindi ko naman siya ibebenta mga kabarkada. Ibibigay ko siya sa Hipon Brothers para kahit paano nakikita ko pa rin si Beo pagka umuwi ako dito or nandito tayo sa ating negosyo. Si Hips at si Berto ang mamamahala muna kay Big Bird para gawin nilang pang fishing. Tapos syempre hindi naman matatawaran yung ibinigay na performance ni Beo sa atin dahil nakarating na tayo ng Bicol. At nag-North Loop na tayo kasama ang Hipon Brothers doon. Tapos nakapagkasigura na tayo, baler na rin tayo, Dinadjawan. Yun, halos itong norte napuntahan natin gamit si Beo. Somewhere in Pangasinan, nakapunta rin tayo, Dasol. Yan. Tapos Tanay, syempre palagi tayo sa Tanay. Tapos Quezon Province, Burawan, nakarating na yun si Beo. Kaya hindi na rin matatawaran yung performance na binigay niya. Kaya ang tanong, kung kayang higitan ni Big Bird si Beo. So yun mga kabarkada, dito na tayo sa campers at tayo maliligo na muna bago ko kayo i-tour sa ating camper van. Kamusta kayo? Welcome sa another episode ng ating van life. At ngayon ay itutur ko kayo sa ating bagong camper van. Finally, tapos na si Big Bird. At tara, pakikita ko sa inyo. Let's go! Yun, pagbukas natin ng pinto, yan ang makikita nyo kagad. And syempre, yung ating step door, nagkusang lumalabas. At tignan nyo naman yung ating sala. Makita mo, please. Yun, welcome! So yun, pasok na tayo mga kabarkada. Ito yung sala natin. Pinagawa natin talaga to na L-type or L-shape para meron tayong pahingahan. Pwede tayong matulog dito. Ang lamig, sarap. Tapos ito yung ating table na pwede mong kahit sandalin. Pwede mong ganyan, pwede mong ipasok dito. Ganyan. Pag tayo kakain na.
So magpapahinga ka, ganyan lang siya. Balik mo dito. Tapos ito yung ating isang extra na pwede ring laptop table. Yan. Napakaganda niya. Tapos tara, papakita ko sa inyo yung ating kitchen. Pero syempre, bago lahat yan, yung ating mga ilaw dito sa loob ng ating camper van, puro the remote. 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos ito yung ating kitchen, mga kabankada. Yan, napakaganda ng ating countertop. Ato nyo naman, wood yan na pinagdikit-dikit nila. Tapos yan, may epoxy resin. Syempre, pag magluluto na tayo, ito yung ating gala. Tapos kung gusto natin mag-bake sa camping, pwede, dahil ito ay gas range. Yan, pwede tayong mag-lechon belly, lechon manok habang nagka-camp tayo. Napaka-solid itong ating kitchen. Tapos syempre, sarado na natin. Bali, preparing table din to kapag hindi ka pa magluluto. Mag-iwa-hiwa ka pwede. Tapos ito yung ating lababo, syempre. Lakas ng tubig, di ba? Hindi tayo maghugas yan. Kunwari, naghugas tayo. Nagugas talaga. Ayan. Tapos meron tayo dito lagayan ng dishwashing liquid. Yun. Tapos syempre ito yung ating mga condiments. Yan, yung mga gamit natin sa pagluluto. Napaka-solid yan. Tapos meron tayong ditong pinaka-pantry. Yan. Yung mga laman na rin yan. Mga dilata, palaman. Tapos syempre meron din tayo ditong yan, mga noodles. Laki may pansit canton. Tapos syempre papakita ko sa inyo yung ating CR. Yan yung ating CR, mga kabankada. Kasya tayo dyan, pwede tayo makaligo, pwede tayo makapoop. Yan, pwede tayo hindi. Kaya kahit nasaan tayong lugar, pwede paghinto natin, yun, kahit ano gawin natin sa loob ng camper van, pwede. Hindi na tayo mahihirapan maligo at mag-CR. So yan mga kabankada, ito yung pinaka-closet natin. Malaki na rin siya. Yung ating mga pantalon dito natin lalagay, dito yung mga t-shirt. Tapos syempre, dito tayo sa ating kama, sa ating kwarto. Pero meron tayong maliit na storage dito para sa ating sa mga medyas, underwear, dito natin lalagay. Tapos ito yung ating bed. Double to. Yan, makakaligo, makakahiga tayo ng maayos. Yan. Tapos yan, pag may kasama tayo, kasama natin ang ating pamilya, pwede. Kaya natin ihagyan ng ganyan. Sarap matulog. Tapos syempre, ito yung ating aircon. Itong gagawin natin dito sa mga susunod nating video. Itong aircon, kahit na patay siya, papaanda rin siya ng 12 volts. Kasi meron na bibili ngayon na 12 volts na compressor. Tapos syempre, bago ko makakalimutan, yung ating ref. Ito yung freezer. Bali, 2 doors siya. Tapos yung ating sa chiller naman. Napaka-solid. Bahay na talaga. Tapos yan, papakita ko na rin sa inyo yung ating lagayan ng mga utensils yan. Kutsara, tinidor. Yan. Tapos yung ating gamit sa pangluto. Ito yung mga gamit natin kay Beyu pa, yung mga plates na to. So masyadong memorable sa akin to, kaya hindi ko siya papalitan. Madami nang napunta, nakarating na ng Bicol yan. Nag-North Loop tayo. Tapos yan, mga gamit natin yan pagka tayo magluluto sa ating camper van. Tapos syempre, itong ating may magtatanong sa inyo kung nasaan yung gasol natin. Syempre yan dito gasol. Ayan. At napakaluwag pa nito. Yung mga rami tayong mailalagay pa dyan. Tapos dito nakalagay yung ating gamit sa mga GoPro. Yan. Drone dito natin ilalagay sa ilalim ng. Tapos syempre meron tayong exhaust fan. Pagka gagamitin natin, halimbawa nagluluto tayo, pindutin natin number 7. Ayan, magagamit. Ngayon, bali ito, pa-out siya, pahigop yung hangin para pag magluluto tayo, hindi aamoy sa ating camper van. Pero kung gusto na pagkatapos na tayo magluto, o gusto natin magpahinga dito sa loob, sa sala, off natin, tapos ilagay natin sa in. Ayan, papasok naman yung hangin dito. Para kahit hindi tayo naka-aircon, wala tayong electric fan, komportable tayo dito sa ating camper van. Tapos, magkakaroon tayo dito mga kabankada ng roof rack o roof deck sa taas. Siyempre taas, roof deck, roof nga eh. Yan, dito tayo dadaan, tutulak lang natin to. Yan, may access na tayo papunta sa taas. At kung mapapansin nyo mga kabankada, may pinto tayo dito. Siyempre, ito yung access natin papunta sa driver's seat. Yan. Alam niyo naman, nasa Pilipinas tayo. Halimbawa, wag naman sanang mangyari, may pagkakataon na may danger o may panganib sa labas. Hindi na tayo lalabas para pumunta sa
driver seat. Dito na tayo dadaan. Tapos yan, yung itaas ng ating, sa may ulo na natin, pag habang nagdadrive tayo, meron pa tayong secret storage. Ito yung mga kabangkada. Ayan, napakalaki yan. Pwede rin gawing damitan siya. Tapos yun, napakita ko na yung loob ni Big Bird. Papakita ko naman sa inyo yung ating outdoor kitchen. Tara! So yung mga kabangkada, ito yung ating outdoor kitchen. Halimbawa, magluluto tayo ng tuyo. Siyempre, mahilig tayo sa mga isda. Ayaw naman natin mabaho sa loob. Ito yung, meron tayong kitchen, siyempre, na pull out. Ayan. Iangat lang natin yan. Ayan, oh. Dito pwede tayong magluto rito. Tapos yung, siyempre, yung mga extra condiments, pwede natin dito ilagay. Tapos, halimbawa, kailangan natin maghiwa. Maghihiwa na tayo. Pwede, meron pa isa yan. Meron pa isang pull out na preparing table. Ganyang maganda yung ating camper van, mga kabangkada. Pero halimbawa, di ba sabi ko nga sa inyo, pagka nasa labas tayo, magtitita tayo ng kape at ng egg wrap, yan. Pwede tayo dito maglagay ng coffee machine, sauces dito. Pwede tayo magtinda ng kape habang tayo nagka-camp. Tapos yan, papakita ko naman sa inyo yung storage natin o yung garage natin. Siyempre, magtataka kayo mga kabangkada kung saan tayo kumukuha ng tubig. Ito yung ating water tank. Yan. Ito yung ating water system. 250 liters ang kasya dito. Tapos ito yung ating garage. Ayan, nakalagay na. Tapos, ito yung ating electrical system. Ang gamit natin ngayon ay 300 ampere. Tapos magdadagdag pa tayo ng isang battery. Tapos, sa kasi Bluety. Kapag dumating na isang Bluety natin na malaki, natin ilalagay. Sasaksak lang natin kay Bluety. Automatic yung Bluety na gagana. Tapos yung 12 volts natin, tayo automatic na magsa-shutdown. Tapos, halimbawa, meron tayong may kuryente sa campsite. Pwede tayong sumaksak gamit tong ating AC, 220 volts. Yan. Sasaksak lang natin dyan. Kapag naisaksak natin tong wire na to, ayan, sa outlet ng 220, automatic magsa-shutdown yung battery, yung 220 ang gagamit. Doon tayo kukuha ng power. Yun. Tapos syempre mga kabangkada, ito yung talagang pinasadya kong gawin para pag nagka-camping tayo, meron tayong tatambayan. Ito yung ating terrace o veranda. Napaganda mo. Tapos syempre may paa yan. Ay, may strap pala. Ito yung paa. Kaya i-adjust to. Halimbawa, medyo malalim yung paparadahan. May i-adjust natin siya hanggang umabot dun sa ground. Kagaya niyan. Yan. Yung paa natin tapos na. Tapos syempre, pwede tayong tumambay dito. Diba? Talagang yung pinapagawa natin si Big Bird, talagang sabi ko pagka inayos nila itong ilalim ng ating higaan, dapat merong terrace. Yan, nakatayo tayo dito. Ganda. Tapos yun, pwede rin naman natin itong gamitin na dito tayo lalagay yung setup ng kape, ng egg drop, habang nagdito tayo. I-open lang natin itong likod. Pero sa ngayon, marami pa tayong idadagdag dito kagaya ng mosquito net, roof rack, yung mga LED bar para pagka gabi tayo bumabiyahe, safe tayo. Tapos yung anti-balahaw, siyempre winch, gagamit tayo nun. So yun guys, kung mahilig kayong mag-camping, car camping, moto camping at mag-van life, yun, mag-follow na kayo sa aking page, Bankada. Tapos siyempre sa ating YouTube channel, mag-subscribe po kayo sa atin. Bankada pa rin po siyempre. Wala naman tayong ibang account kundi yung Bankada. So yun guys, hanggang sa susunod nating biyahe, samahan nyo ako, lilipot tayo ng Pilipinas. Yun, enjoy lang, Camp 4. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not